What's up, idol? So for today's video, I'm gonna share to you. So ngayon guys ay meron tayong panibagong i-restore na electric scooter. And then ito yung Nami na first generation na electric scooter na 72 volts. So ngayon guys ay first time ko na magre-restore ng ganitong electric scooter. So ngayon guys ay share ko sa inyo yung condition ng electric scooter. Guys, yung story ng electric scooter na to. So ito yung electric scooter na nanakaw dati and then nabawi ng owner. So ngayon guys, ang ginawa niya, binenta niya doon sa aking kliyente and then yung aking kliyente gusto niyang ipa-restore itong Nami na electric scooter. So ito na pala yung condition ng Nami na electric scooter. So kung makikita nyo guys yung repaint niya, ayan. So dati kasi ni-repaint to nung unang owner. Tapos yung nagnakaw kasi pininturahan niya ng black. Ayan, kung makikita nyo nag-fade na yung color. So natatanggal na siya. Kahit dito, ayan, makikita nyo yung original color niya. So ito na pala yung itsura ni Nami. So kung makikita nyo guys yung mga paint niya, ayan, nag-faded na. So, yung story kasi nito guys, hindi ito talaga yung original na paint niya. So, yung nagnakaw kasi ni-repaint niya lang yan. So, kumbaga, basta ng painting para makover lang, para hindi siya ma-identify ng owner. So, ngayon guys, ang gusto naman ng ating kliyente, ipa-powder coating itong buong frame ng Nami and then itong swing arm. And then sa mga accessories, lalagyan din natin siya ng board, ng damper, and then marami pang iba. So, yung kasing mga ilaw nito guys, wala na. Yung mga original na lights niya, kahit dito sa headlight, wala na rin. Tinanggal na yan. Din yung mga cables niya, ayan. So, aayusin natin yan guys. So, to be honest sa inyo, first time ko talagang mag-modify or magre-restore ng Nami electric scooter. So, ngayon ko lang din siya masusubukan. And then, ngayon ko lang din makikita yung loob niya kahit sa mga wiring. So first time ko lang talaga siyang aayusin. Ganito pala yung itsura ng Nami sa loob ito. So, hindi ko sigurado kung talagang kung brand nyo, kapag brand nyo yung Nami, ganito talaga yung itsura. Pero, nung nabuksan ko kasi, ito, ganito yung loob niya. So, dito, ang ganda. Medyo, ayan lalaki yung kanyang fuse. Ayan, so, pagdating sa battery. And then, ito yung kanyang mga connectors. So, XT90 yung gamit nila. Ayan. So, ito yung battery niya, guys. So, hindi ko alam kung ganito ba talaga to or na modified na siya or yung may-ari binalutan siya ng tape. Kasi usually sa mga battery na na-experience ko, meron siyang label dito para malaman kung ilang AH, kung anong klaseng cell yung battery nito. So, anyways, try ulit natin siyang baklasin pa para malaman natin. Dito, kinuberan ko lang yung mga connector para hindi mag-grounded. Ayan, so babaklasin na natin siya para makita natin yung buong frame. Ayan, kung makikita ninyo, meron ako dito mga markings na ginawa para hindi ako malito kapag mag-i-insert na ako ng mga cables after nating ma-repaint itong electric scooter. So, para iwas sa problema na rin. At least, ayan, so since wala talaga akong diagram ng wirings nitong Nami, so self-learning na lang tayo para hindi tayo malito. Ayan, so nilagyan na lang natin siya ng marks, pati dito and then dito.
Ito muna yung tatanggalin natin yung buong frame ng Nami. So next na yung swing arm. So dito guys, gagamit lang tayo ng paint remover. Ito yung gagamitin natin, Galaxy yung brand. And then ito yung mga tools, yung mga stainless brush. Ayan. And then yung brush, paint brush para pang apply natin dito. And then gagamitin tayo ng drill. And then yung itong drill brush. Ayan. So ayan, scalpel pang tanggal din ng pintura. So yan lamang yung mga tools na gagamitin natin. And of course, kailangan natin gumamit ng gloves. Kasi medyo masakit ito kapag nadampi sa ating balat. Medyo mahapdi siya. So ngayon guys, mag-start na tayo na tanggalin yung pintura ni Nami para mapa-powder coating na natin siya. Ngayon guys, ay dadali na natin sa Musafa yung ating frame ng Nami. So ipapakita ko na sa inyo, ayan. So ito yung frame ng Nami na tinanggal natin ang pintura. So ito yung swing arm. So ngayon guys ay magta-taxi lamang ako kasi wala akong service. So ayan, ganyan yung itsura niyan. And dadali na natin siya sa Musafa. Guys, so ayan, at andito na ako ngayon sa Musafa. Nandito ako sa mismong shop. Ayan. So i-repaint na yung ating Nami. So ayan, so pinapakintag pa. So ayan, at dadalhin niya na doon sa mismong oven doon. Guys, dinala ko na yung gulong dito sa shop kasi wala ako ng tools yung pang natanggal ng gulong. So ayan, and then ganito yung gulong yung i-install natin. Ayan. So ayan yun. So ayan, ganitong gulong yung papa-install natin. So yung size niya is 100 by 55 by 6.5. So medyo malapad siya ng konti. Pero mas maganda naman siyang tingnan. So ayan. Guys, meron siya. Ito yung pinili natin. Yung meron siyang punctured free tire ito. Ayan, parang meron siyang gel sa ilalim. Ayan, para hindi ma-flat or ma-punctured yung ating gulong. At ayan, at natapos ko na rin i-repaint itong si Nami. And then, ito yung mga accessories na gagamitin natin para ma-assemble na natin itong si Nami. So, unang-una guys na binili natin is itong pinakang plastic box na to. So, ito yung pinakang battery box niya. So, nung inassemble ko kasi siya guys, or disassemble, wala siyang kasama nito. So, kaya nagtataka ako bakit battery lang yung nakalagay sa frame niya. So, talagang exposed siya sa tubig or sa dust. And then, ito rin guys, nag-order din tayo nitong LED lights niya. So, meron siyang brake light and then yung pinakang side light niya. So, ayan. And then, ito rin yung rubber grip
So stock rubber grip lang yung gusto ng ating customer. And then ito guys yung damper bracket. So kasama na yan, in order din natin dito. So sabay-sabay na sila. And then ito yung LCD cover. Ayan. So dito naman guys sa damper, nag-order tayo ng separate. So mas prefer ng customer natin is yung carbon design. So ayan, mas mahaba to compare sa ordinary na damper. Ayan. And then sa mga handlebar naman guys, ito. So raised face na carbon yung in-order natin. And then dito naman sa handlebar holder, ayan, raised face din yung brand, carbon din siya. Ayan. And then sa rotor disc naman guys, ito. So 160mm. So minatch natin doon sa motif ng ating customer. So ayan. Pagdating naman guys sa brake, ayan. So yung ating customer bumili siya ng second hand na Magura. So I think ito ay MT5E kung hindi ako nagkakamali. So ayan. And then nag-order din tayo ng hydraulic brake hose para dito sa MT5E natin na Magura. And then sa mga accessories guys, ayan, meron tayong M6 na bolts and then M5 na gagamitin. And then pagdating naman sa gulong, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina, ayan. So mas malapad siya compare natin sa stocks. So mas maporma na siyang tingnan ngayon. So by the way guys, kung manonotice nyo yung spring, nirepaint ko na lang siya ng orange para maiba naman or mag-match dun sa kulay na violet. And then last na accessories is itong ating board. So nagpagawa tayo ng 6mm na UV printed na acrylic board. So ayan siya guys.
Okay, so at ayan, at finally, natapos ko na rin yung aking nare-restored na Nami electric scooter first generation. So ayan guys, at hindi ko napapatagalin, ipapakita ko na sa inyo yung itsura ni Nami Burn E electric scooter first generation. So at ayan, at ito na pala si Nami Burn E electric scooter. Ito yung minodified natin ng medyo may katagalan kasi nga sa mga pyesa, sa pag-aantay ng pyesa. And then pagre-restore din kasi hindi rin kasi biro talaga kapag nagre-restore, especially yung nagtanggal ako ng pintura sobrang tagal. So ngayon guys, i-share ko na sa inyo yung mga details na in-upgrades natin dito kay Nami Burn E electric scooter. Okay guys, so at ayan, mag-start tayo dito sa taas. So kung makikita nyo guys, ayan yung handlebar natin na brand is Race Face na carbon. And then dito guys, sa handlebar holder na Race Face din yung brand. And then dito guys, yung cover niya, violet yung color, and then yung mga bolts. And dito guys, nag-add din yung request ng ating customer, lagyan natin ng mirror. Para in case na mayroong scooter sa likuran, so makikita niya, hindi na kailangan niya lumingon. And dito guys, pagdating naman dito sa baba, makikita nyo guys yung ating steering damper na carbon design. So dito guys, mas pinili ko yung mas mahaba para nang sa ganon, yung turning radius ng electric scooter, kung makikita ninyo, ayan. So talagang naliliko ng maayos ng ating customer. And then, pagdating naman dito guys, sa kanyang brake, so ininstalla natin siya ng Magura MP5E na ito yung guys, second hand lang to. Binili ng ating customer. And then yung mga bolts niya na violet color, and then yung axle cap na violet din. And then itong rotor disc na 160mm na may matching din ng violet color or lavender. And then ito guys, sa ating spring suspension, nirepaint na lang natin yan. Tayo na lang yung nagrepaint yan. And then dito guys, sa kanyang board, so nagpagawa siya ng UV printed na 6mm na acrylic board. And then dito guys, sa mga washer, CNC washer, and then bolts. And then pagdating dito guys sa likuran, kung makikita nyo, same lang din. Ayan, Magura MT5E. It's